Samantala, mga ka-RSP nagbabalik sa kanilang ikatlong taon ang Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievers na layong magbigay ng pagkilala sa mga natatanging individual at mga negosyo. Kaugnay niyan ay makapanayam natin ang ilan sa mga achievers na kabilang sa kinilala ngayong taon. Kasama natin live dito sa ating studio si Rogelio Constantino Medina, Baylin Sarmiento at Roman Gerald Sare. Magandang umaga po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning! Good morning po. Magandang umaga po. Magandang umaga. Okay, third year na po ng Philippine Finest Business Awards. Ano po ba yung masasabi nyo tungkol sa misyon at advocacy nito? Sir Rogelio. Layunin po nito na makilala yung mga tao na nakapaghambag sa ating lipunan, nakipagbahagi sa kapwa natin, lalo na sa mga, saka sa ma-recognize din yung mga nasa business sector, entrepreneurship, nasa pagsusumikap. Yun po yung ako po kasi nagsimula ako sa Evening Post sa ilalim ni Karima Polotan Tuvera, isang kilalang manunulat. Hanggang sa napunta ako sa iba't ibang dyaryo, hanggang sa mapasok po tayo sa Gulf News, sa Dubai, sa Japan Times, sa Japan, sa Hong Kong, sa Far East Economic Review, ngayon sa Estados Unidos. Isa po kong columnista at manunulat ng Asian Journal, ganun din sa Positively Filipino Magazine. Alright, so kinikilala dito yung mga nag-ambag sa lipunan, ano? Kagaya ni Sir Rogelio, isa siyang journalist. Kayo po, ma'am. In the side naman kami ng rental. Gown rental po kami. Okay. Kaya siguro nirecognize yung business namin as siguro po sa service the good service na pinoprovide namin sa mga clients namin. Minsan ang hirap hanapin yan, ano? Oo. Kapag kinakailangan yung mga formal... Lalo na pag madalian. Oo. Oh, sir, kayo po. Kami naman po sir sa pest control industry po kami. Mga pest control operator po. Siguro napili po kami kasi syempre biglang swarming season din kasi. Then marami kaming naging inquiries. Lalo na malakas ang pest control ngayong tag-ulan po. Yes po. So marami kayong clients ngayong... Yes po. Sir, Talagang inaalis nyo yung mga pest yes po. sa lipunan. Talagang nag-multiply po sila lahat ngayon. Mga... Iba yun. Okay. Opo, mga... Baka pwede, sabihin ko sana baka pwede sa bahay, daming peste kasi. Pwede sir. DPWH. Anyway, sir, kumusta po sa pakiramdam na mapasali kayo dito sa prestigious award give? Sir Rogelio. Actually, hindi ko po talaga inaasahan sa una na, kasi ginagawa ko po lang kaya ko. Kasi po yung nagsimula po akong magsulat, unang kinita ko, inambag ko po ito sa Golden Age kasi mga matatandang may kapansanan. So since then, puro mga institution na po yung mga sinusulat ko. Hanggang ito late years na napapasalamat ako sa La Visual. Silang unang nabukas ng pinto, pero hindi ko po talaga inaasahan na mangyayari ito. Okay, La Visual Corporation. Ano? So yung una niya ng sweldo sa pagiging journalist, ibinahagi niya, idinonate niya. Galing Tama po ba, naman. Sir Rogelio? Tama po. Okay. Ma'am? Yes po. Masaya po talaga ma-recognize as syempre one of the best sasabihin. Philippines finest kasabihin. Syempre, ang kagandahan din po yun, makikilala ka rin. Makikilala ka rin sa business mo. And kagaya po kami, medyo kilala na kami along Rizal dahil minsan sa mga awards na natatanggap namin. Thank you. Well, kasi itong mga pagkilalang ito will give credibility Yes po. sa Opo. inyo pong mga produkto. And para po lalong mapaganda po namin service na pinoprovide namin sa clients namin. How about you, sir? Ayun sir, bali napakalaking bagay ho ng ma-awardan po ng ating Philippine Finest Asia, Business Asia. Kasi pinapalakas po niya yung aming brand. So bilang, kunyari, kung ako yung customer, parang syempre makakapag-build ako kagad ng mga trust sa mga, if ever kailangan ko ng mga services and diba? So malaking bagay po talaga siya. So mga gusto mag-nominate ng mga personalities or mga businesses, ano ba yung criteria o qualification na kinakailangan ng isang personality o ng isang negosyo para mapasama dito sa award-giving body na ito? Sir Rogelio. Una siguro yung naihambag sa lipunan. Chine-check nila, double check nila. At saka, I'm speaking of individual. Pero sa mga entrepreneurship, ganun din yung ambag sa society natin. At saka yung integrity siguro. Yeah.
Right, ma'am. How about? Sa amin po siguro, kasi yung motto namin is, looking gorgeous has never been this affordable. Wow. Kasi affordable gowns for everyone. Kaya siguro, and good service, kasi marami rin na mga ano sa amin na good service talaga yung ano namin. Yung sinasabi ng mga clients namin. Well, sa inyo, sir, marami rin kayong competition eh. Anong naging unique sa inyong... Usually, sir, yeah. Tama po yan, sir. Halos pare-pares naman ho ng mga chemicals and everything. Pero kasi nagkakatalo po talaga sa services. So, malaking bagay po yung service, especially sa customer, yung mga follow-ups po, yung mga ganyan, paano kami makitungo talaga sa mga clients, sir. So, malaking bagay rin po yung social media. So, siguro doon ho rin ho kami na-discover. So, nagpapasalamat ho kami dahil doon. Mahalaga yung sobrang pagiging mabait at approachable sa mga possible clients. Kasi Tama minsan po. doon nagkakatalo eh. Interested ako sir eh. Halimbawa, isang company, no? Ano sa inyo, paserbisyo sa inyo. Eh, may natira pang mga ilang peste. May Oo. back job po ba? Pwede bang ganun? Talagang binabalikan namin, sir. Oo, okay. Not Uubusin nyo really talaga, 100%, pero we always try our best, sir. Ayan. Again, congratulations and thank you po sa pagbisita sa amin. At mga Carspeak, kabilang po ang ating programang Rise and Shine Pilipinas sa binigyang pagkilala ng Philippines Finest Business Awards and Outstanding Achievers 2025. Tayo po ay Golden Awardee bilang Best Morning Show in the Philippines. Maraming salamat po sa La Visual Corporation.